Yo, what's up YouTube? Siyempre, nagbabalik si Kabulbul. Yun, kung nanonotice nyo guys, halos 2 araw na akong walang vlog. Kasi nagpapahinga ako or nagre-recover ako. Kasi medyo bumagal yung recovery ng katawan ko even though na nagtitake naman ako ng mga supplements, nakakatulog ako ng maayos. Pero isi-share ko sa inyo bakit mabagal yung recovery ko ngayon at isi-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga supplements at mga ginagawa para makarecover ng maayos yung katawan nyo at paano bang mga workout na ginagawa para hindi kayo ma-overworkout. Yun yung topic natin ngayon at syempre papasok natin yung isang tanong, isang sagot. Ang tanong is, Coach, sino yung pinaka 5 top physique para sa iyo sa Pilipinas? Okay, sasagutin natin yan mamaya. Anyway guys, bumagal yung recovery ko siguro dahil isa sa dahilan is galing ako sa prep ng mahaba nung last 6 months yun. So dahil sa pagkakaurong ng mga show, syempre naiiba yung routine at gamot na pinapasok ko at syempre yung diet na rin is paiba-iba at syempre sa mahabang panahon na pagkakadiet ko ng deficit, syempre yung katawan natin is kailangan din mag-break or kailangan maka-recover. So ano ba ang dapat na ginagawa o ano bang ginawa ko para maka-recover ako? Una sa lahat is nag-less buwat muna ako. So I'll make sure na nakapagpapahinga or nakapahinga yung katawan ko. Then second is at least makatulog ako ng 6 to 8 hours daily. Kailangan nyo yung guys. Then, kailangan nyo ng creatine, BCAA at glutamine or glutamine para sa recovery. Okay, so coach, tuwing anong time ba dapat i-take yung mga supplements na to? Para sa akin, yung creatine, imimix ko siya sa BCAA at glutamine during workout. Pinapasok ko yun. Or then after workout, pinapasukan ko ulit ng isang scoop ng BCAA or bago matulog. Actually guys, ang BCAA is depende sa workload mo. Okay? Or sa ginagawa mo pang araw-araw, kung gaano ba ka intense or gaano ba ka dami yung mga ginagawa mo daily. So ibig sabihin, pag mas marami kang ginagawa, lalo na pag sa buwat, marami kang ginagawa sa buwat and intense, so make sure na at least nakaka 2 scoop ka daily ng BCAA. Kailangan yan, 3 ang pinaka-importante dyan for recovery: creatine, okay, BCAA at saka glutamine or glutamine. Kuha nyo. Then, kailangan nyo matulog ng 6 to 8 hours daily para makarecover ng maayos yung muscle. Then, sa pagkain naman, consistent lang sa pagkain, pero once na alam nyong parang nag-flat na kayo or flat na kayo because of overload na ginagawa nyo or overworkout, pwede kayo mag-refeed or mag-cheat meal every week or weekly. Kuha nyo, papakiramdaman nyo lang yung katawan nyo. Tulad ko kasi, nararamdaman ko hindi na nagpapump maayos yung katawan ko, laging sore or maga, lalo most especially yung likod ko at saka lats ko, ramdam ko maga lagi. So, kailangan ko na talaga magpahinga. Okay? Pinaka-importante kasi yun na napakiramdaman nyo yung katawan nyo eh. Okay? Kasi pagka hindi yung pinapakiramdaman yung katawan nyo, banat lang kayo ng banat, hindi makaka-recover yan. Once na walang recovery, ibig sabihin wala tayong muscle gain. Okay? Mauubos at mauubos lang kayo. Kuha nyo? Then, ang ginagawa ko kasi, once na alam kong sobra na yung pagod na nararamdaman ko o sobra na yung soreness or maga ng katawan ko, nagpapamasahe ako. Kahit light lang, light massage, kailangan nyo yun. Alagaan nyo tong katawan nyo lagi. Kasi once na hindi nyo naaalagaan, hindi kayo nag-recover, wala ding result na maayos. Kuha nyo, hindi dahil naka-supplements lang kayo, hindi dahil nakakain kayo ng maayos, kailangan nyo pa rin recovery. Ang pinaka the best way para mag-gain ng muscle is recovery. Kuha nyo? Lalo na sa mga lumalaban, okay, or lalaban, kailangan mag-take time kayo for recovery. Kuha nyo? Yun, ganun kasimple yun. So, ulitin ko, ang best supplements para sa recovery is glutamine, creatine, and BCAA. Ganun lang, tatlong
3 supplements para sa recovery nyo, pasok na yun. Coach, top 5 physique competitor para sa'yo. Okay, siguro yung active na lang, no, yung naglalaro. Sige, hindi to in order, randomly to sasabihin ko. So, una sa listahan ko siguro si Karim. Okay, so solid magpa-kondisyon yun. Size kong size, talagang isa sa nirerespeto at kilalang physique competitor sa Pilipinas, si Karim. Okay, so ano yan, talagang gusto ko yung makalaro lagi yan. Gusto ko katabihan talaga sa stage yan. Tsaka ano kami yan, close kami yan. Karim, I miss you bro. Dadayuhin kita dyan. Second is, syempre, IFBB Pros, syempre, si Joben. Syempre, symmetry wise, tsaka talagang ang malaki, solid, di ba? Pang international yun. Syempre, pride of the Philippines din yun. Then, third is, teka lang guys, isip lang ako 2 seconds later. Hindi ko kilala sila pero alam ko marami pa Siguro para sa akin, pangatlo is si Dindo Barcena. Okay, hindi siya ganun kalaki pero talagang sharp pagka nagpapakondisyon. Okay, hi Lala. Hi. So, napaka-sharp yun pag nagpakondisyon. Then, syempre si Kasayan, syempre si Ken. Solid yun, idol ko yun, yung lalo na yung back, solid yun. So, abangan yung pagbabalik ni Ken sa stage. Then, panglima, sino pa ba? Sorry guys kung hindi ko kayo mababanggit yung iba. This is only my direct opinion para sa akin. At sana wag nyo masamain. Number 5, teka lang guys, isipin ko pa. Sino pa ba? Yun, si Renz Alimurong. Yun, malupit din yun. Laging wasak yun, laging barag yun sa stage. At isa sa mga yun, solid competitor din sa Pilipinas yun. Sa mga hindi ko nabanggit, sorry guys, ano lang to, para lang sa akin para lang sa akin. So, pero halos maraming magagandang pisik dito sa sa Pilipinas. Yun lang, at sana pagpatuloy lang natin yung pagsuporta sa mga nabanggit kong tao, at syempre walang laglagan, syempre hilaan sa pataas, syempre. Guys, sorry at wala akong vlog ng 2 days kasi nagpahinga lang si coach, pero baka bukas makagawa ulit ako ng workout sa gym. And guys, maraming salamat, lalong lumalago yung channel natin. At guys, promise ko guys, pagka naka 10k tayo, mamimigay tayo ng free online coaching, siguro at plus t-shirt ng Team Muscle Chef X Kabulbul. Salamat sa inyo lahat guys, God bless sa inyo, at sana may napulot kayong learnings or tips galing sa akin. Okay guys, I love you all guys, and peace.